Hello? Our life's stability depends on our life's intimacy with the Lord. Amen? Amen. Sabi ni David, I shall not be moved. I will not be shaken. Sapagkat nababatid ko araw-araw siya laging kasama. Amen po ba? Sa palagay mo, kapag kakasama mo si Lord, hahayaan ni Lord na mayanig ka ng sino man? Hahayaan ni Lord na matinag ka ng sino man? Nobody can touch you. You are untouchable. You will become untouchable. Amen? Amen. If our life is intimately with God, very close with God, you will be untouchable. Kung may maninira sa iyo, siya ang masisira. Kung may magbabagsak sa iyo, siya ang babagsak. Hello? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, there are principles that lies behind life's stability. Gusto kong makita natin ngayong umaga, bakit posible na tayo makapamuhay ng isang buhay na may katatagan pa rin sa kabila ng ating kapaligiran ay nagkakaroon ng pagyanig. What are these principles of stability in life? Unang-una, gusto kong maintindihan natin, ano bang ibig sabihin ng stability? What do we mean by stability? Stability comes from the root word stable. Sabihin natin na stable. Siguro naman, may idea tayo kung ano ibig sabihin, stable na buhay niyan. Maayos na buhay niyan. Matatag na buhay niyan. Maganda na buhay niyan. So, dito galing ang salitang stability sa salitang stable. Stability means cannot be shaken or cannot be moved by anything or by anyone under the sun. No matter how strong the pressure is, may come, or how strong the test of life may come, if you are stable, you will not be shaken. Walang pagyanig. Walang pagkatinag. Sabi mo sa katabi mo, permis. Permis yun. Amen? Hindi ba parang nanginginig na gamot? Wala. Wala. Ni aftershock, wala. Hello? Yan ang ibig sabihin ng stability. At gusto ko maintindihan natin ngayong umaga. Paano natin pwedeng maranasan ang isang buhay na hindi mayayanig kahit ang paligid ay nayayanig? Amen? Amen. Number 1, verse 1, tignan po natin. The first principle that we must understand, we must know, we must discover in order for us to experience a life of stability in the midst of shaking world is this. Listen, dito lang natin. Putting your whole trust in God. Paglalagay ng iyong buong pagtitiwala sa Diyos. Yun ang sabi ni Haring David. Ulitin ko lamang po mga kapatid. Psalm 16 verse 1. Preserve me, O God, for in you I put my trust. Ulitin ko po, mga kapatid. Sabi ko sa inyo kanina, ito ho ay propesiya, hula ng Biblia sa pagdating ng Mesaya. Ang Mesaya na dumating sa mundong ito ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang pinagdaanan niya sa kanyang buhay sa mundong ito, hindi po madali, hindi po masarap. Hello? In fact, nasa sinapupunan pa lang siya ni Mary, ni Virgin Mary, ay nakaranas na siya ng death threat. Are you listening? Amen. Pinagbantaan na ang buhay na ni Herodes. Nung malaman ni Herodes na mayroong ipinanganak na hari ng mga Hudyo sa Bethlehem, ipinahanting na kagad ni Herodes. Nagkalkula si Herodes, maaaring ang edad nito ay 2 taon pababa. Lahat ng batang lalaki na ipinanganak sa panahon na yon, dapat patayin. Imagine niyo, hindi pa lumalabas si Jesus Christ as the Messiah of the world. Bilang tao, bilang ganap na tao sa mundong ito, nanganib na buhay niya. Hello? At itong nakaraang mahal na araw, hindi lingid sa atin ang istorya ng pagliligtas ng Panginoon na ginawa sa ating lahat. Lahat ng hirap, pasakit, pagbabata, tinanggap niya, dinanas niya para sa iyo at sa akin. Hello? Hindi ho madali
ang kanyang kaparusahang dinanas. Hindi po madali ang kamatayan kanyang naranasan. Napakasakit at kahiya-hiya. Pero sa lahat ng ito, at the end of the day, after 3 days, He rose again. Yes. He rose again from the dead. Amen. And He is alive forever. He overcame death and grave for those who faithfully trust Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagtitiwala sa Diyos ng buong buo. Pagtitiwala sa Diyos ng lubusan. Ito ho ang sikreto sa isang buhay na hindi mayayanig. Ito ho ang sikreto para sa isang buhay na hindi matitinag. Lubusan at buong-buong pagtitiwala sa Diyos. Only by trusting God in our life, we can be preserved. Every time you trust God, each day you trust God, you will be preserved by God. In your going out, in your coming in, each day, everywhere, if you put your full trust in God, God will preserve your life. Amen? Walang pwedeng sumaling sa iyo. Sa lahat ng buo ang tiwala sa Diyos, hindi ka hahayaan ng Diyos na salingin ka ng sino man. Do you believe that, brothers and sisters? If we trust God completely, that's the time our lives can be preserved. Not only in this life, but also in the life to come. Kapag nagtiwala ka sa Diyos ng lubusan, ang buhay mo'y iingatan ng Diyos. Hindi lamang sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Iingatan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga yung iba, tanongin mo yung katabi mo, pinagtiwalaan mo na ba ang Diyos sa buhay mo? O ipinagkatiwala mo na ba sa Diyos ang buhay mo? Mga kapatid? Mga kapatid, yung problema patungkol sa pera, patungkol sa mga basic necessity natin para mabuhay, mga kapatid, kung talagang buo na ipinagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo, yung buhay nga, kayang ibigay sa inyo Diyos araw-araw yung kanyang ikabubuhay pa. Ang hindi niya kayang ibigay. Amen. Napakasimple ng logic. Kung sa araw na ito na tayo nagising lahat, meron tayong panibagong buhay. One thing is sure, hindi tayo nagbigay ng buhay sa sarili natin. Ang Diyos. Amen. Kung binigyan ka ng Diyos ng buhay sa araw na ito, yung kayang ikabubuhay mo pa, ang hindi niya ibigay para sa buong araw na ito. Hello? Very simple logic. Kung alam ng Diyos na wala na siyang isusupply sa iyo para sa araw na ito, para mabuhay ka, sa gabi pa lang, hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi ka naaabuti ng araw. Paglalamayan ka na. Hello? Are you with me? Alapakan natin ang Panginoon. We only preserve our life from whatever may come to us if we learn each day to trust Him. Kung sa bawat araw ng buhay natin, pagtitiwalaan natin ng Diyos, God will preserve your life. God will not allow you to be shaken. God will not allow you to be moved. If we learn each day, sabihin natin lang, each day, araw-araw, kung matututunan mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo, hindi mo puproblemahin ang pagkain mo, ang iinumin mo, ang anumang bagay na kailangan mo para mabuhay. God will be your great supplier. Amen. Hallelujah. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Siguro kaya ka nag-aalala kasi hindi mo pinagkakatiwala sa Diyos ang buhay mo. Even your future will be secure if you learn to trust God each day. Now listen, the Hebrew word for the word trust is kausaw. Sabihin natin lahat, kausaw. Ang ibig sabihin nito, dalawa. Number 1, to confide in. Pangalawa, to make refuge. Pag sinabi natin, Panginoon, sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ko, sa araw na ito, at sa bawat araw, ang ibig sabihin nito ganito. Ang ibig sabihin po ng to confide means taguan. Ang Diyos ang pwede nating pagtaguan ng ating buhay. Kapag ang Diyos ang pinagtaguan mo ng buhay mo, walang pwedeng kumuha ng buhay. Pangalawa, ang ibig sabihin ng word na trust sa Hebrew,
is to make refuge, meaning silungan. Silungan. Ano ba tinuturo kapag ka merong earthquake? Hanap ka ng ng pwede mong masilungan, na matibay, na kahit may bumagsak sa'yo, mabigat na bagay, ay hindi ka malalagay sa panganib. Kapag sumilong po ba tayo sa Diyos araw-araw? Kapag isinisilong natin sa Diyos araw-araw ang buhay natin, mga kapatid, ano man ang dumating sa atin, hindi ka mapipinsala.